Hi guys, what's up? Sa mga kababayan nagtatanong kung paano kumuha ng driving license dito sa Saudi Arabia. So, kailangan nyo lang po mag-book ng appointment po sa Abshare po yon. So, doon sa my services po ng Abshare. So, doon lang po yun. Hanapin nyo lang yung traffic. And then, makikita nyo po yung mga schedule doon. So, depende po yan kung ano pong available. So, after that po, kung makakuha po kayo ng available na slot, so let's say depende kung anong school. Let's say dito sa Jeddah may Dallas School, tapos may Jeddah Advanced Driving School. So bali ang experience ko ay sa Jeddah Advanced Driving School ako nag-enroll. So doon po sa una pa lang sa pagpunta nyo po sa Jeddah Advanced Driving School, let's say sample lang po to. So bali ang ipapagawa po sa inyo is syempre registration muna. So kailangan yung i-download yung application nila, then i-fill up nyo yung mga information doon. Then after that, didiretso na po kayo sa may driving area. So papagawin sa inyo is unang papagawa sa inyo noon, depende po yan sa experience ko. So ang pinagawa sa amin noon is unang-una is parallel parking. Then after parallel parking is reverse parking. So eto lang dalawa yung pinagawa sa amin kasi sa isang kotse tatlong student po yun. So bali pangalawa yung dapat hindi kayo sa unahan or sa hulihan, dapat pangalawa lang kayo para at least makuha nyo yung idea nung nasa unahan. I mean yung naunang mag-execute ng test, ng assessment test. So base doon guys sa assessment test na yan, doon sila mag-depend or magbe-base kung let's say level 1, level 2, level 3. So may tinatawag dito na advanced, beginner, tapos yung ano ba yung isa, yung intermediate. So kapag advanced kayo, let's say ibig sabihin magaling yung ano nyo, yung assessment nyo, yung mataas yung assessment nyo, let's say nakuha nyo yung parking or yung reverse parking. So ilalagay kayo sa advanced. So babayaran nyo lang yan is around 690. Kung hindi pasado kayo sa kanila, sa teacher or sa instructor, so ilalagay kayo niyan sa gitna or number 2, yung tinatawag na ano ba tawag doon, intermediate level ba, o yun, nasa around 1,200. Then kung wala kayong alam sa driving, let's say nakita na mali yung reverse parking or parallel parking, ilalagay ko yun sa beginner. Mahal po yun. Yung schooling nun, I don't know kung ilang oras. So sa advance, maganda kasi 3 hours lang yung online training nun. So ayun guys, kaya sa una pa lang pagpunta nyo sa school, dapat galingan nyo na po agad sa assessment na yun, kasi doon nakadepende kung saan kayo ilalagay, sa level 1, 2 or 3. So ayun guys, during assessment test, kapag parallel parking po kayo, wag po kayo, once na nag-park kayo, wag po kayong ano po yun, yung forward, backward, kasi nakikita nila baka ilagay kayo sa ibang level. So it means baka na doon kayo ilagay sa level 2. So dapat once na nag-park kayo, hindi na kayo mag-forward, mag-backward. So parang ganun po yun. Dapat estimated talaga yung pag-parallel parking nyo. So ganun din yung reverse parking. Kapag nag-reverse kayo, wala nang forward, wala na din pong backward. So ayun guys, this is just only a little bit of idea. So assessment lang po to guys ha. After that, meron pang mga ibang procedure. So ayun guys, this is for your kind information kasi some of OFW asking po especially sa my YouTube po. So thank you for watching, and if you like the video, please share and paki-follow na din po. Maraming salamat, see you po in the next video.